testing natin. Hindi nag-open. Ayan o, pinipindot ko. Ngayon, subukan natin ulit for the second time. Patayin ulit to. Buksan natin ulit. Na talaga. Ayan o. Sige, third time. Ano ko masira sa'yo eh. May piniwala ka sa akin eh. Balik ko talaga sa'yo. Wala na yun. Ano lang yun para sa bigis ako lang. Ulit. Bigis ako malakas sa ba? Order ito. May ilaw to. Pagka pinipindot mo yung switch ngayon, try natin. Ano ba, papakita ko sa inyo. Ayan. Ang problema, di siya nag-on. Kahit ano gawin natin. Ayan, ngayon lang siya nag-on. Ngayon, mamaya pag uwi, ayusin ko to. Subukan ko ayusin to mamaya. Sa ngayon, sa pagkakataong to, ito muna natin itong video na to. Mamaya ako na lang ulit i-cover pag nandun na tayo mamaya sa my workstation. Mga dre, ayun, 10 oras na ng gabi. Kung hindi ako nagkakamali, alas 12 na ng daling araw. Tapos yun, naisip kong gawin tong video na to, syempre as reference na rin sa mga iba pang gagawa ng or magkakaroon ng problema sa keyless nila, pati na rin doon sa actual na pag-start ng motorsiklo nila. Kasi kadalasan yung iba, sinasabi nila yung pinaka module daw ang pinaka problema, then iba naman sinasabi problema daw mismo sa pinaka-starter ng motor. Hindi natin alam kadalasan kasi yun yung mga possible na issues na pwede natin ma-encounter every time na magkakaroon tayo ng problema sa keyless natin sa RFI 175. Kaya nga yung version 5 nilagyan nila ng yung keyless nila is nilagyan na nila ngayon ng susuyan. So ginawan ko ng short yun ng nakaraan, nitong nakaraan lang, which is yung version 5 nila, nakaraang taon pa yun. Then, etong gagawin natin video is for reference lang para sa mga iba pang RFI users na nakaka-encounter ng same problem ko. So, nakita naman natin kanina sa first clip na kahit na naka-open na yung pinaka dashboard ng motor is hindi siya nag-i-start. Ngayon, pakita ko lang sa inyo. Kasi, ito yung kadalasan na i-encounter ko before. Madalas, mabilis malobat yung battery nung susi nung RFI 175 ko. Ngayon, ang gagawin lang natin, bubuksan lang natin siya. Ayan. Dinan nyo lang ng konti. Star screw ang gamit ko dito. Iisa lang ang tornilyohan yan dito. Ngayon, meron siyang casing yun. Pasensyahan nyo na nga pala itong susi ko ng RFI kasi nagkaganto na siya. Pero, kung po pwede, meron makatulong sa akin, comment down below kung saan ako makakabili ng housing nito tsaka yung actual replacement dito sa buttons para at least mas magmukha rin namang maayos itong susi ko ngayon. Kasi nagbakbakan at tsaka nabaklas na yung actual na rubber buttons dito mismo sa gitna eh. Bali, ayun. Comment nyo lang dito sa baba or pwede nyo akong message sa page kung meron kayong alam na pabibilhan nito online kasi di rin ako makapaghanap nito nakaraan eh. Tapos ang gagawin natin, although depende sa inyo kung may kuko kayo o wala, pero kadalasan ang ginagawa ko lang kasi dito yan, since medyo may bukas na siya, mabilis na din yan.
Ayan, nabuksan na natin. Flip lang natin ng ganito. Tapos yan. Okay. So, ito yung actual na overall motherboard nung mismong battery sa kilis ng RFI 175. Ito yung pinaka-battery niya. Tapos ito yung pinaka-chip. Ito yung pinaka-iingatan natin na hindi mabasag, hindi masira, or hindi mabasa, or kahit masagi nitong gagamitin natin na tool. Actually, ginagamit ko nga lang ngayon is yung nail cutter lang eh. Yung pinaka niya, pang kuskus nandun sa kuko. Dahan-dahan natin tatanggalin yan kasi niwasan nga natin na masagi yung mga pang parts nitong pyesa niya dito sa loob. Ngayon, natuklasan ako dito, ang pinalit pala dito sa actual na battery nito is naka CR 2025, which is hindi to yung pinaka actual na size nung battery, kaya pala ang bilis mo ubos. Nakailang beses nang nagpalit nito, yung pinapalitan ko to, hindi pala akma yung pinapalit. Nakaka-disappoint lang. Yun lang ang hindi ko na-check kasi before eh. Ngayon, syempre, tayo na mismo yung pinagumagawa nito. Bumili ako ng backup na battery nito nakaraan, which is kasama ko si Mrs. dito lang sa may Novaliches. Ayan, Maxwell lithium battery. Ito yung kadalasang ginagamit sa mga relos. Ngayon, ang gagawin lang natin is bubutasin lang natin to ng konti, or islitan lang natin to sa ilalim. Ayan, easy to open na siya. Ganyan lang siya kadali. Tapos kukunin na natin to. Ito yung pinaka-original size niya mga dre. CR2032. Take note. Ayan o. CR2032 yung kailangan na magiging replacement nito. Pwede kayong makabili ng mga gantong klase ng battery sa mga bilihan ng baterya ng relo, or sa mga paayusan ng relo, sa mga watch repair shops, mga ganyan. Tapos tindahan ng cellphone, try nyo maghanap, meron din sila mga ganito. Then make sure nyo na lang din na original yung makukuha nyo. Ang alam ko kasi, ang original nito is nagkakahalaga siya ng 350 to 400 pesos. Depende sa ayan. So nag-uumpisa na siyang umilaw. Wala natin siyang dahan-dahanin. Although wala namang masama dyan, medyo pasadsad kasi gano'n naman talaga yung setup niya. Ayan. Then urong na natin ng konti. May harang naman yan dito sa may bandang likod. Ayan o. Lapit lang natin ng konti para alam mo. Ayan. May harang naman siya sa may bandang likuran ng baterya. Ngayon, okay na siya. Tingnan natin ng konti. Testing natin pa ngayon. Ibalik na natin siya sa pinaka-housing nung remote. Dahan-dahan lang ah. Tapos yan, medyo marumi na rin pala to. Kailangan dilinisan. By the way, comment down below lang kung meron nakakaalam sa inyo kung saan makakabili ng rubber button na ito ha. O kung maaari, yung pinaka new housing mismo. Yung mura lang ha, mahirap lang ako eh. Ordinaryong tao lang tayo. Hindi naman tayo yun ka Ayan. So naibalik na natin. Tapos yung pinaka niya, holder niya. Jobali na rin pala to. Tapos i-screw na ulit natin. Ayun, ganyan lang siya kadali. Easy lang siya. Ngayon, bababa tayo. Testing natin kung gumagana na yung motor mamaya. Para malaman natin kung legit. Kasi yun na naman ang kadalasan eh. Kasi madalas naman ako nagpapa-PMS. Madalas din naman ako nagpapa-CVT cleaning. Dahil rin na magneto. Yan, kadalasan yung pinapakasikaso ko yun doon sa mga mekaniko doon sa kasa. Then yung battery, set aside muna natin yung bibili na lang pa na bagong backup. So yun, naglet lang. Meanwhile, So muna natin yung ilaw dito.
Pumunta tayo tsinelas. Nasa loob kasi yung tsinelas eh. May mga nagnanakaw kasi ng tsinelas dito. Tapos yan. Check natin. Yun, very responsive. Sensya na. Dumaan kasi ako sa putikan kanina eh. Ayan, okay na siya ulit. Doon natin. Kalimutan ko isa rin yung signal light niya. Ngayon, isa na lang kailangan natin para malaman kung gumagana yung battery. Switch on. Ulit. Ayan. Di ko lang siya nagawang i-one click kasi medyo bagong palit pa yung ano nito, carbon brush nito. Ni-replace ko rin to ng yung carbon brush na pang GY6 na motor kasi hindi gumagana tong starter nung nakaraan. Pero as of the moment, naobserbahan na naman natin, okay na. So yun, issue, solve na yung issue. Okay na tayo. Lilinisin na lang tong motor bukas, then on the go na ulit tayo. So yun nga mga dre, I hope makatulong tong video na to, especially sa mga RFI users dyan nagkakaroon ng issue. So hindi naman ibig sabihin na yung problema na hindi nag-i-start is starter na kagad or yung actual na module nung keyless. Kadalasan dito lang din mismo sa susi ang problema. So yun, ganito na lang muna tayo mga dre. Stay tuned. Jumps out. Ingat kayo palagi. Ride safe. Yo.